Kahit nga napakasakit ng katawan ko ngayon, bumangon pa rin ako. Kailangan ko kasi magtinda at kailangan ko ding ihatid si Alaysa ngayon sa school. Hello sa inyo mga ka-G! Napakasakit nga ng katawan ko ngayon. Kahapon pa naman, nabasa ako sa ulan kaya medyo ang sakit ng pakiramdam ko ngayon. Medyo masakit din yung lalamunan ko, parang uubuin ako. Pero sana talaga hindi matuloy to dahil napakarami ko pang kailangan gawin. Pinamassage ko nga dyan yung braso ko dahil ang sakit-sakit ng mga kasukasuan ko. Kinakausap nga ako ni mama dyan at tinuturo niya sa akin yung paninda ko. Sabi nga sa akin ni mama, kung alam ko lang na masakit yung katawan mo, sana hindi na muna ako nagluto para nagpahinga ka muna ngayong araw. Pero hindi rin talaga ako pwedeng magpahinga ngayon dahil ngayong araw merong pasok si Alaysa. Sabi ko kay mama, tama lang na nagluto ka dahil habang nag-aaral si Alaysa, ako naman magtitinda. At ayan, tumayo na ako agad dahil magtututbrush na ako. Diyos ko, mama naman, dinurot yan, dinurot. Mga ka-G, ganun pala yun, no? Pag meron ka talagang responsibilidad, kahit na anong nararamdaman mo sa katawan mo, hindi ka talaga pwedeng hindi bumangon. At ako, feeling ko lalagnatin ako ngayon, pero hindi ko na lang muna pinapansin para hindi matuloy. At ayan, sinilip ko nga yung mga niluto ni mama ngayon. At laking gulat ko nga nang makita ko tong mga to. Nagtanong ako agad kay mama kung bakit dito sila nakalagay at bakit ang konti lang netong mga to. Ang sabi sa akin ni mama, sige, bago kita sagutin dyan sa tanong mo, bigyan mo muna ako ng 3 lumpiang gulay dahil bumibili itong kapitbahay natin. At pagkabigay ko nga kay mama, sinagot niya na agad itong tanong ko. Sabi sa akin ni mama, kaninang natutulog ako, pinagmamasdan niya daw ako. At naisip nga daw ni mama na hindi ko naman kailangan magpakubugbog sa pagtitinda. Okay na daw yung makatubo kami ng 300 pesos kada araw. Dahil sa 300 pesos na yun, makakakain na daw kami sa isang araw. At yun lang naman daw yung purpose ng pagtitinda ko, yung maitawid namin yung bawat araw na dumadaan. Nagets ko naman yung sinasabi ni mama, kaya naman pumasok na ako ng kwarto. Nung makapasok na ako, nagbihis na rin ako agad. At nung pagkalabas ko, mga ka-G, natuwa talaga ako sa nakita ko kay Alaysa. Dahil ngayon ko lang nakitang sumayaw ng ganito si Alaysa. Aba, may pakaldag-kaldag ka pa ngayon, Alaysa, ha? Kinuha ko na nga rin agad yung bag ko dahil sa mga moment na to, mag-8:30 AM na. Ang target kasi namin, dapat bago mag 9 AM, si Alaysa nasa loob na ng classroom. Kinuha ko na nga rin dyan yung mga paninda ko at nakita ko si Lucky dito sa labas. Inilabas ko nga siya dyan sa kulungan niya dahil sabi ko kay Lucky, kailangan namin mag-usap ng masinsinan ngayon. Sabi ko nga sa kanya dyan, nagsusumbong sa akin si mama dahil napakaharot-harot mo daw. Pero hindi siya kumikibo at ang sinabi niya lang sa akin, kaya naman ipinasok ko na agad siya dito sa kulungan niya. At itong si Alaysa naman, enjoy na enjoy talaga sa pakikinig ng mga music. Hanggang nga sa pagsakay dito sa motor, sumasayaw-sayaw pa si Alaysa. Siyempre, bago kami umalis ni Alaysa, humingi lang ako ng guidance kay Lord. Kayo din mga ka-G, bago kayo umalis ng bahay, magdasal muna kayo kahit na maikling dasal lang. Ako ang pinagdarasal ko dyan, aalis kami ng ligtas at makakabalik kami ng ligtas. At hindi na namin kontrolado ang mga susunod na mangyayari, kaya naman si Lord na ang bahala sa amin. Ilang minuto nga lang na pagbabiyahe, nakadating na kami dito agad sa school ni Alaysa. Ipinarking ko lang yung motor kung saan ako magtitinda. At nung makababa na kami ng motor, sinuklayan ko na muna si Alaysa. Ayoko kasing nakikitang magulo yung buhok ni Alaysa, parang nai-stress ako. Matapos nun, pumasok na rin kami agad ng school. At nung nandito na nga kami sa tapat ng classroom ni Alaysa, pinagbuksan lang siya dyan ng pinto at pumasok na rin siya. Pagkapasok niya sa loob ng classroom nila, iniwan ko na siya at pumunta na ako dito sa motor ko. Ang gagawin ko naman ngayon ay isa-setup ko na itong tarpaulin at yung mga paninda ko. Nung makapag-setup na nga ako dyan, meron na rin agad lumapit at bumili sa akin. Alam niyo mga ka-G, buti na lang talaga naisipan ko talagang magtinda. Dahil tignan niyo mga ka-G, double purpose yung ginagawa ko ngayon. Nakakapagtinda na ako, tapos si Alaysa nakakapag-aral pa. Malaking tulong
nakakatulong kasi sa amin tong pagtitinda ko dahil dito kami kumukuha ng pangkain namin sa araw-araw. At alam ko naman na marangal yung ginagawa ko kaya naman hindi ko dapat to kinakahiya. At mga ka-G, habang nakaupo nga ako dito, merong mga estudyante na kumakaway sa akin dito sa loob ng school. At meron nga lumapit sa akin na estudyante at tinatanong niya kung anong paninda ko. Sabi ko sa kanya ang paninda ko ay lumpiang gulay at lumpiang Shanghai. Bibili nga daw siya ng 2 lumpiang gulay kaso nga lang sabi ko sa kanya ubos na. Kaya naman itong tarpaulin na inalis ko na. Sabi ko sa kanya isa-shoutout na lang kita. At meron pa nga mga mahabol, sabi ko sa kanila bukas na lang ulit. At dahil ubos na yung paninda ko, nagpack up na ako agad at kinuha ko tong bag ko. Dahil ngayon pupuntahan ko na si Eliza. Nung pagpunta ko nga dito sa classroom, naalala ko na si Eliza wala pa palang PE uniform. Kaya naman sabi ko sa teacher niya, ma'am, order po ako ng isang PE uniform para kay Eliza. Para tuwing Friday, eto na lang po yung susuotin niya. At siguro by next week, makakapag-ipon na ako para man makabili ako ng uniform ni Eliza. At mga ka-G, ipa-fast forward ko na nakaalis na kami ng school ni Eliza at ngayon bumibili kami ng prutas. Meron kami mga nakitang nagtitinda ng prutas dito sa dinaanan namin ni Eliza. Kaya naman sabi ko sa kanya, sige ibibili kita ng avocado. Si Eliza kasi mga ka-G talagang paborito niya yung mga prutas. At mga ka-G, dahil nakabili na kami ng avocado hanggang dito na lang muna. Kailangan na namin umuwi ni Eliza dahil kakain na muna kami ng lunch. O paano ba yun mga ka-G? Kita-kita na lang tayo ulit bukas ha. Bye-bye mga ka-G!